nagpupuri ng diniwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Ayun, gusto ko nung parang bago po sa bawat isa sa atin. Ayun, excited na po ba ang bawat isa? Excited na po ang bawat isa. Ayan. Makita naman po ng mukha ng isa excited. Gusto mo po sa ating Panginoon. Hallelujah. So marapat lamang po na bigyan natin ng isang matamis na alay ng awitin ng ating Panginoon sapagkat siya ay dakila sa buhay ng bawat isa. Amen. Ayan po. So ano man po ang mga nakaraan ng bawat isa, ano man po yung mga kalungkutan o kapaguran na ating naranasan sa buong sa linggo, mga pagsubok na kung minsan ay parang hindi natin makontrol, dapat ang Diyos at sa umagang ito, lahat siyang nililinis na. Bibigyan niya tayo ng bagong lakas, bagong pag-asa sa ating buhay. Amen? Kapag ang Diyos ay nagpapatawad sa lahat ng makasalanan. Amen? Hallelujah. Let us pray. Lord, Heavenly Father God, we thank you for this morning. We glorify you. Karapat dapat ka, O Diyos, na bigyan ng papuri, ng pagsamba na dakila. Karapat dapat ka, O Diyos, na itaas sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. We thank you, God. Panginoon, sa umagang ito ay hinihingi din po namin sa iyo ng kapatawaran. Ang buong nangyari sa buong sanlinggo na ito, kung nakita mo man sa aming buhay, ang kawalan ng pag-asa, kalungkutan, kapaguran, pisikal, emosyonal, espiritual, O Diyos, patawarin mo kami, O Diyos, kung may mga naisip o nasalita kami na hindi maganda o kanais-nais sa iyo, O Lord God. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pagkakataon, O Diyos, na tila ba hindi namin mapagtagumpayan ang mga pagsubok na pinagkakatiwala mo sa amin. Kaya aming Diyos Ama, sa umagang ito, O Lord God, tinatanggap namin ng buong puso ang kapatawaran na nagmumula sa iyo, ang pagtutuwid ng banal na Espiritu, Panginoon, sa puso at buhay ng bawat isa. Sapagkat inaamin namin, O Diyos, kami ay mahina kapag walang yung banal na Espiritu sa aming buhay. Kaya Ama, sa umagang ito, itanim po ninyo sa puso at kaluluwa, kaibuturan ng kaluluwa ng bawat isa, ang katatagan ng pananampalataya, ang kapayapaan na nagmumula sa iyo. Sapagkat ikaw ang Diyos ng pag-ibig, ikaw ang Diyos na magpasawalang hanggan, ikaw ang Diyos ng buhay na walang hanggan. Ikaw ang Diyos na mapagpatawad. Ikaw ang Diyos na maibigin. Ikaw ang Diyos na kahit kailan na hindi magbabago, kahit kailan na hindi kami uhusgahan, Panginoon, base sa aming nakaraan, base sa aming karumihan, kundi Ikaw ang Diyos na maglilinis sa buhay, puso at kaluluwa ng bawat isa, sa bawat kapatid ko, Panginoon, na naririto. Dalangin namin, respect, Father God, for the Holy Spirit to move, to cleanse us, to anoint us, Father God, to empower us, O Lord Jesus, sapagkat Ikaw ang Diyos ng katatagan ng aming buhay. We declare in the mighty name of Jesus that we are victorious through the Lord Jesus Christ. Hallelujah! We thank you for your power. We thank you for the fire. We thank you for anointing. We declare that in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Lord, bless your people. Bless the worship team. Bless our pastora to deliver your words with holiness, with cleansing, Father God, with a purified heart, O Lord Jesus. Bless us indeed, Abba Father, and we glorify you in the mighty name of Jesus. Amen. Yes, purihin ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. May mga bago po tayong mga attendees ngayon at bago po tayo magsimula sa ating pag-aawitan, pwede po ba pakikamayan po yung mga taong hindi pa natin ganong kakilala? Yes, pakikamayan naman po sila, okay? Come on, let's praise and worship! Hey!
you have made. Whatever comes, I won't complain. For all my hope is in your name, and now your joy awaits my praise. Everybody sing, come on, church. I give thanks for all you have done, and I will sing of your mercy and your love. Your love is unfailing. Lord, I am grateful. Hey! When I was down, you brought me out. You set my feet on higher ground. Yes, Lord. You are my God. Faithfulness, my solid rock. Everybody sing. I give thanks for all you have done, and I will sing of your mercy and your love. Your love is unfailing. Lord, I am grateful. I give thanks for all you have done. I won't forget all the battles you have won. Your love is unfailing. Lord, I am grateful. Yes. Hallelujah. And as we lift our hands up, heaven's open, heaven's open. Sing. So let our lives declare the love our God has spoken over us. And as we lift our hands up, heaven's open, heaven's open. So let our lives declare the love our God has spoken over us. Hey! I give thanks for all you have done, and I will sing of your mercy and your love. Your love is unfailing. Lord, I am grateful. I give thanks for all you have done. I won't forget all the battles you have won. Your love is unfailing. Lord, I am grateful. Yes, Lord. Praise God. Lord, we praise you, God. Hallelujah. Ayaw po pasalamat sa ating Panginoon. Kung ating mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y hinilimot inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man
pag-ibitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Hindi mo ko bababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sangkatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ikaw binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y sasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, hindi pa salamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, hindi pa salamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, hindi pa salamatan ka. Salamat, 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 oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya, ako'y masasaya, ako'y masasaya sa piling mo. Hallelujah. Praise you, God. Yes, Lord Jesus. Let's continue to dwell in His presence. Thank you, Jesus, for unending love. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras,
nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Yes, Lord. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, amin. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Minsan pa sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Oh, yes, Lord, salamat sa iyo. Hallelujah, yes, Jesus.
Habang hindi dapat-dapat pag-ukulan ng habang at wakas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Habang hindi karapat-dapat pag-ukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di napahirap na kabanalan at walhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat pag-ukulan ng habag at wagas mong pagsimba. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kaya
niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Oh Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ng kabanalan kawalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha, ang iyong likha, luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, Diyos. Napakabuti mo. Hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko. Dapat napakabuti mo, come on church. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha, luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man. Noon, ngayon, kailan pa man. Noon, ngayon, kailan pa man. Sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha, luluwalhatiin ka. Napakabuti mo,
napakabuti mo. Oh, salamat, oh Diyos, purihin ka, dadakilan ka. Tunay nga po, kapatid, napakabuti ng ating Panginoon. Sa kabila ng ating mga pagsubok, ano nga ba yung dapat nating gawin, kundi suklian natin yung kabutihan ng Panginoon sa ginawa niya, sa natanggap mo na kaligtasan mula sa Kanya. Kung kapatid kong nakakaranas ka man ngayon ng pagsubok, may magandang pangako ang Panginoon sa iyo. Sinabi niya sa Kanya mga salita na kapag ikaw ay tumawag sa Kanya, nakahanda siya na pakinggan ka, sasamahan ka niya. At kung may pagsubok man, sasaklolohan ka niya. Kaya nga sa oras na ito, muli ko kayong aanyayahan na umawit, sapagkat ang nais ng Diyos, umawit tayo ng mga salmo, himno, at mga awiting spiritual. Kaya kapatid, hinahamon ko kayo sa oras na ito, gaano nga ba kayang ibigay yung pagpupuring mga awiting na ito? Ito lang yung magagawa natin kung paano nga tayo kung paano nga natin sinusuklian yung kapwa natin na nakakagawa ng mabuti sa atin, higit na mas pahalagahan natin ang ating Panginoon. Ibigay natin yung pagpupuri. Ito yung nais niya. Kaya muli tayong umawit sa Kanya. Napakabuti mo. Oh, pakitaas ang ating mga kamay. Aming Diyos Ama. Come on, church. Ang iyong likha, luluwas. Sabihin natin sa Panginoon, napakabuti. Napakabuti mo. Napakabuti mo. Hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko, tapat. Napakabuti mo. Napakabuti mo. Aming Diyos Ama. Ang iyong likha, ang iyong likha, luluwas, hatiin ka. Napakabuti mo. Hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Lord God. Hallelujah. Continue to close your eyes and feel the presence of our God. We praise you, we adore you, Lord God. Tunay nga, Panginoon, ang iyong mga salita. Ikaw ang Diyos na tapat. Sa anumang mga pangako mo, hindi ka nagkulang. Napakalaki, lawak ng pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Na once na kami ay lumapit sa iyo, nagpakumbaba, nagsisi, andoon ang pagpapatawad mo sa amin.
Kinakalimutan mo ang nakaraan at ibinibigay sa amin ang inaharap, O Lord. Kaya salamat muli sa oras na ito na ikaw ay aming napapurihan. At tunay nga, iba yung karunungan na igawad mo sa bawat isa na narito sa muling pag-aaral namin ng iyong salita. Ama, hindi namin kayang mag-stand sa sarili naming lakas, sa sarili naming karunungan. But dahil sa biyaya at habag mo na patuloy na binibigay mo sa bawat anak mo, andun kami na nagpapatuloy at nananatiling malakas dahil ikaw ang Diyos na nagsusupply nito. Kaya hayaan mo, aming Diyos, na patuloy ka pa naming mapapurihan sa pamamagitan ng pakikinig at pagsasagawa ng iyong salita. Ikaw ang Diyos na maluwalhati, madakila, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. So, are we blessed? So intense ng ating praise and worship. Palakpakan nga po natin ang worship leading team at higit sa lahat ang Panginoon. Ayan, malakas na palakpak po para sa Panginoon. Hallelujah, praise God. God is good and all the time. Hallelujah, thank you Lord God. Sa umaga pong ito, alam ko na ang bawat isa ay maaaring maagang nagising, excited, yung iba naman ay napasarap ang tulog, pero excited pa rin. At nag-iisip ko ano ba ang kanilang idadamit, ang kanilang susundin, o even kagabi pa na, may nakaprepare na, sa mind nila kung ano yung kanilang susuot. Iba't iba po tayo ng karanasan, iba't iba po tayo ng hinaharap. At maaaring meron din na bago pumunta ay mayroong konting pagkatalo o kaya naman ay wala naman, okay lang. No? So, iba't iba po tayo na pinagdadaanan sa buhay. At sa pagdaan na yon, ang pinakamahalaga nun, paano natin na pagtatagumpayan. No? Ang lahat sa akin, katulad ng last week, pagpapatuloy lamang po ito ng ating pag-aaral patungkol last week. It's about kung paano natin hinaharap yung takot na ito with faithfulness, no? So ito po ay, remain faithful, overcome fear, no? Remain faithful, overcome fear, no? Apakahirap po na ikaw ay takot. Paano mo ba ito agad-agad mawawala, yung takot na yon? So sabi ko, may iba't iba tayo ng kinatatakutan. No, sinong takot mamatay? Ay, walang nagtaas ng kamay. si ano lang, Sean. Lahat tayo maaari takot, no, mamatay. At sino naman ang takot na mawalan? Ay, wala. Praise God. Gusto lagi, mayroon, no? So lahat po iba-iba. May takot sa hayop, may takot sa tao. Sino ang takot sa tao? No? Sino ang takot sa katabi mo? No? So hindi naman multo yan para katakutan natin. No? So, magpatuloy po tayo. So, sabi doon, fear is from the devil and it's not the enemy of our faith. And it's the enemy. It's the enemy. No, it's not, sabi ko, sorry. It's the enemy of our faith. Kaya kailangan talikuran natin yung takot na yan. Huwag tayong magpatalo sa takot. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka magpatalo sa takot. No? Anino lang yan. No? Tulad ng isang example ni Bro Alan, no, na kailangan ikaw yung nauuna dun sa anino mo. Dahil ibig sabihin, ikaw yung light. Ikaw yung pinibigyan ng liwanag. Kaya nasa likod mo yung anino mo. No? At hindi ka dapat matatakot. May takot po ba sa anino? Wala naman. Siguro nakakatakot mag-iisa ka sa isang lugar, tapos biglang may makita kang anino. No? Wag lang yung anino mo. Ibig sabihin, kinatatakutan mo yung sarili mo. Meron bang ganon? Akala mo, anino ng iba, yung pala anino mo. No? Yung mga tipo, kung i-relate natin, natatakot tayo sa kagagawan din natin. No? Minsan may ganong pangyayari na kinatatakutan natin. Kaya dito po sa ating pahayag, sabay-sabay po, uli kung sino po ang merong Bible dyan,
Sabay-sabay po natin muling basahin ang 2 Timothy chapter 1 verse 2 hanggang 7. Sabi dito, kay Timoteo na minamahal kong anak, sumainyo nawa ang pagpapala, habag at kapayapaang mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Tuwing inaalala kita, ito po ay sulat ni Paul kay Timothy. Sabi niya, tuwing inaalala kita sa aking panalangin, araw at gabi, nagpapasalamat ako sa Diyos na aking pinaglilingkuran ng tapat, gaya ng ginawa ng aking mga mininuno. Sabik na akong makita ka upang malubos ang aking kagalakan, lalo na kapag naalala ko ang iyong pagluha. Hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya sa unang tinaglay ng iyong lolang si Loida at ang iyong inang si Eunice. Natitiyak kong nasa iyo ang pananampalatayang ito. Dahil dito, ipinapaalala ko sa iyo na gamitin mong mabuti ang kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos nang ipatong ko sa iyo ang aking mga kamay. Sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. No? So, last week, pinag-aralan po natin yung dalawa. No? Nasabi doon, be an encourager. No? So, encourage one another. Napakahalaga po niyan sa isang tao na merong nag-i-encourage sa atin. Tama po ba, mali? O sino yung ayaw mong pinupush ka o ina-encourage ka? No? Isang way po iyan na kapag may nag-i-encourage sa atin, ibig sabihin, mayroong concern at merong pag-ibig o pagmamahal, pagmamalasakit sa atin. So, kaya kailangan po natin ang bagay na yan. At ikaw, naranasan mo na ba na mag-encourage ng tao, ng kapwa mo? O baka ikaw yung discouragement sa kanila? So, kayo lamang po ang makakasagot niyan. Kaya pwede po bang tapikin nyo, wag yung tapik na malakas, mahina lang. Tapikin nyo lang po. No? That is a way of encouragement na rin po kahit hindi ka magsalita. No? So, kailangan lahat may nagtapik. No? Tapikin natin ang bawat isa. Kasi hindi mo alam, baka may pinagdadaanan yan. Though, hindi mawawala na iba nagpo-poker face, no? Na kinakaya yung isang bagay pero hindi na kaya. No? Hindi mo alam na magugulat ka na lang, lumuluha na lang yan sa isang tabi dahil meron siyang dinadala. No? Kaya napakahalaga po na kinakamusta po natin yung kapwa natin. Hindi ko mo nagpapakita sila nang sila'y malakas, hindi na sila makakaramdam ng kahinaan. No? Yung mga komedyante bang kilala natin, sa palagay nyo, hindi sila nakakaranas ng kalungkutan? Kasi every time na nasa TV sila, ang saya-saya nila. Pero behind the screen, punong-puno sila ng mga pagsubok at siluranin. Kaya isang tapik po muli sa katabi nyo. Tapik ng may pag-ibig. Tapik ng may concern. Ano? So yan, be encourager. Encourage one another. No? Kailangan na kailangan po yan ng bawat isa sa atin. And then pangalawa, sabi nung last week, so be mindful of the past. Be mindful, alalahanin natin, remembering what Jesus has done for you. No? Alalahanin natin kung ano yung ginawa ng Panginoon nung una tayo na nakakilala. Bakit ka ba kumilala? Bakit ka ba nanampalataya? Ano ba yung bagay na nakita mo? Ano ba yung nag-move sa'yo para ikaw ay magpakumbaba at isuko mo yung buhay mo sa Panginoon? We need to remember. No? Sa parang tipong go back to the basic. No? Pag nakakalimot na tayo, balik tayo doon sa pinagmulan natin. Nung time na sobrang eager tayo, na sobrang gutom tayo. No? Naniniwala po ba kayo na ang kagutuman ay nawawala din? Hello? Oo naman, syempre pag kumain ka, gutom ka pa ba? Lalo na pag magpupunta ka ng Eat All You Can, pwede bang gutom ka na, lalabas ka, gutom ka pa rin? So, hindi. No? Pero, hindi nananatili yung kabusugan, darating pa rin yung kagutuman mo.
Kaya kailangan bumabalik pa rin tayo. Huwag naman lagi dun sa with all you can, no? In-example ko lang yun. Kundi kung i-relate natin sa Panginoon, lagi kailangan tayong nauuhaw. Lagi kailangan tayong nagugutom, no? Be mindful of the past. No, remembering what Jesus has done in your lives. So, alalahanin natin yan. And then, ngayon po, dito po tayo magpo-focus sa dalawa na natitira, no, to overcome fear through faithfulness. No? Sa pangatlo po, be active in a present. No? Be active. Kung ano yung past, ibang past na to, kanina yung past patungkol na kung ano yung na-experience mo, re-remember mo sa ating Panginoon. Ito naman ay be active in the present. You will forget the past kasi ang Panginoon Diyos, hindi siya tumitingin kung ano yung past mo. Kung napakarumi mo ng past mo, hindi niya tinitignan iyon. Ang tinitignan ng Panginoon yung present mo ngayon, kung paano ka magbabago, kung paano ka hihingi ng tawad, kung paano mo isusuko yung buhay mo sa Panginoon. No? He is concerned sa present mo and even sa future mo. Sa future natin, sama ako. No? Sa future natin, doon siya. Kaya, ano ang tinitira sa atin ng kaaway? Ibinabalik yung past natin. No? Yung past experiences mo na nakakalungkot, sobrang nakakatakot, na ayaw mo nang maranasan muli. May umiyak. Akala ko may umiiyak na no? Ayan. Catch me in the spirit. Na yung anino mo, hindi mo alam, minsan nauuna na sa'yo. At every time na nakikita mo siya, na eto na, ginagawa mo na yung kalooban ng Panginoon, tsaka pa siya uli magpapasisilip at magpapakita sa'yo para hindi mo magawa, malilito ka, mawawala ka, ma-out of focus ka, hindi mo na makita yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Dahil na overpower na tayo nung past natin, na bumabalik. Bakit? Maaaring sabihin natin na surrender ko na kay Lord. But if we truly surrendering that sa ating Panginoon, kaya natin mag-stand and to testify the things na kahit pa ulit-ulit mo pa yan nararamdaman o nararanasan, you forget everything. Awa, habag na yung nararamdaman mo sa tao man na gumawa sa iyo nito. Sabi ko nga po, ang dami po na nangyayari na akala mo, sabi ko kanina, okay yung katabi mo, pero may past po sila. Ano yung, lalo na sa mga bata, sobrang, sa kabataan nila, maaring hindi nila nauunawaan pa yung mga bagay na nararanasan nila. Pero habang nagkaka-age yan, doon nila nararanasan that they are, what do you call this, molested? Na nakaranas sila noon sa past nila, o maaaring sila ay nabugbog, no? Sobrang minaltrato. Yan po, na hindi aware ang mga magulang. Nakakalungkot po. Na kaya sabi ko last week, di ba? Sabi ko na kaya eto yung nagiging sila. Kung bakit may ganun sila minsan na manarisim o bakit meron silang ganun na ugali because of the past. Na hanggang ngayon, dala-dala nila. Kaya kapatid, sobrang kailangan tayo ng Panginoon. O even you, baka maaaring ikaw ay nandoon sa ganung sitwasyon. Nais kang gamitin ng Panginoon, pero sumisilip yung anino mo, yung nakaraan mo, at hindi mo magawa yung kalooban ng Diyos. Sabi dito, be active in a present. Kalimutan. Anong sinasabi ng 2 Corinthians 5:17? Sino nakakaalala? 1 Corinthians 5:17. Kaya't ikaw,
Kaya't ang taong na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Napawi na ang kanyang dating buhay, siya ay bago na. Sabihin mo, bago na ako ngayon. No? Binago na ako ng Panginoon. Hindi tayo kayang baguhin ng kapwa natin o kanang sino pa man, kahit ano pang pinag-aralan yan, kundi tanging ang Panginoon lang ang makapagpapabago sa atin. So, sabi doon, rekindling the gifts God has given us. No? Na kung saan, sabi ni Paul sa verse 6, sabi niya doon, dahil dito, ipinapaalala ko sa iyo na gamitin mong mabuti ang kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos nang ipatong ko sa iyo ang aking mga kamay. Gamitin mo. No? Pinapaalala ni Paul kay Timothy. Bakit? Kasi the moment na nakita ni Paul na kasi po, si Paul po, ito sabi ko kanina, this is the letter of Paul kay Timothy. Si Paul po ay nasa kulungan na. At nakita ni Timothy kung paano dinampot, kinuha si Paul at dinala doon sa kulungan. Nakita ni Paul ang mga luha ni Timothy. No, bilang protege niya, bilang cell group member niya, bilang leader niya. At tinuturing na siya na bilang tatay, si Paul, ni Timothy. Sean, every time na umaalis ba si papa mo, nung una, naiiyak ka ba? Nalulungkot ka? Nung una, di ba nakakalungkot? No? Aalis si daddy. So sino tayo nung bata tayo na every time na inilalagak tayo ng magulang natin sa kamag-anak natin, sino yung hindi humahabol? Di ba lahat halos tayo? Ayaw nating maiwan ng magulang natin. Yun yung moment na naramdaman ni Timothy. Na maaaring naramdaman niya mag-isa na ako, kaya naluha siya sa pagkakawala ni Paul. Kaya pinapaalalahanan niya, sapagkat dahil dito ipinapaalala ko sa iyo na gamitin mo mabuti ang kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos. No? Gamitin mo. So doubts and fears have a tendency to cause us to let the flame of passion, no, the fire for action burn low in our lives, no? So habang sinusulat po nito ni Paul kay Timothy, no, na kung saan maaaring nasa 30s si Timothy that time, na bata pa. Kaya niya pinapaalalahanan, pinapalakas niya. Si Timothy po ay isang leader na rin sa church. At alam naman natin na kung paano yung persecution na nangyayari during that time. Kaya maaaring nung time na yon, nandun yung takot, yung timidity, na hiya ni Paul. No, paano na yung gagawin ko? So madalas yun ang iniisip natin, magagawa ko ba to? Makakaya ko ba to? Hindi po natin magagawa in a natural way. Pero magagawa po natin lahat ng bagay sapagkat bibigyan po tayo ng Panginoon ng lakas at tapang para magawa yung bagay na iyon. No? May ministry na po noon si Paul. No? Maaaring ang bawat leader nyo, alam natin, even me, hindi po ako ganun katapang, hindi po ako ganun kalakas. Pero kailangan maging matatag like ni Paul. Hindi niya ininda na kahit na nandun siya sa kulungan, na magmakaawa siya. Hindi. Ang ginawa niya ay magpalakas pa ng bawat kamanggagawa. Kasi hindi yung tipong nakulong ako, wala akong kakainin, wala akong ganito. Hindi. Wala siyang hinangad, kundi sumumulat sa bawat iglesia na kung saan ay magpalakas. Kaya kapatid, kung may kumakatok sa inyo, may nangangamusta sa inyo, magpakamusta po kayo. Be open. Kasi hindi po natin kaya ang laban sa mundong ito. Pero magagawa po natin yan sa kaloob at biyaya ng ating Panginoon.
no? So rekindle. So nakita natin na kung paano tinawag si Timothy, no? Para lalo pang maging matatag doon sa leadership, no? Maging matapang kahit wala na yung kanyang spiritual father na nasa kulungan at lilitisin. Ito na yung huli na kanilang pagkikita. No, ito na yung huli nung yung dinampot, yun na yung kanilang huli na pagkikita, no. So we need to keep us ablaze. Keep us on fire. Kailangan natin na lumalago, no? Be active in a present. Sa paanong paraan? Strong in your walk. Maging matatag ka, kapatid. Katulad ni Timothy na kung saan iniwan ni Paul. No? Na kailangan be strong. Alalahanin mo kung ano yung ibinigay sa iyo, yung kaloob, gamitin mo ang mga bagay na ito. No? Speak to both your walk with God and your walk with the family of God. No? We have a tendency to grow cold. Tingnan niyo po ito. We have a tendency to grow cold when our quiet times with God fall by the wayside. No? Or when we cease to have fellowship with one another. Ano? With other Christians. Totoo po. Lumalamig po yung iyong pananampalataya. Lumalamig yung relasyon mo sa Panginoon. Yung relasyon natin, sama ko na yung sarili ko po. Yung relasyon natin sa Panginoon. Kapag nagkukulang tayo ng fellowship, unang-una sa Panginoon, at ganun din sa kapatiran. Yung nagkaroon po tayo ng care grouping, at yung mga leader na yan, ay gagamitin ng Diyos para magpalakas po sa bawat isa sa atin. Kasi we need each other. Kailangan natin ang bawat isa. Kasi hindi natin po kaya ang lahat. No? So, then, our fellowship with God keeps us connected to the source of our fire, and God has given us other Christians to fan that flame, to hold us accountable, to encourage us, to exhort us, and to work alongside of us. If you want to flame for ministry, the passion for service to burn hot within your spirit, you must stay strong in your walk. No? Be strong. No? Wag po tayong magpatalo sa anumang yung pinagdadaanan natin. Kaya kapag feeling mo, ikaw ay nalalayo na sa bawat gawain, ikaw ay hindi na nakikipag-fellowship sa kapwa kamanggagawa mo, doon na nag-i-start na ikaw ay nalalamig na sa iyong pananampalataya. Pangalawa, spiritual in your worship, no? So, hindi natin, bilang Kristiyano, hindi natin iaalaw na yung bawat service natin o bawat ginagawa natin sa Panginoon, ginagawa natin ito dahil lamang sa tao. Hindi po tama iyon. At hindi po kalugod-lugod sa Panginoon yon. So every time na may ginagawa tayo, sa bawat ministeryo na meron tayo, ginawa natin yon, hindi lamang sa inutos ng leader natin, ginagawa natin yon dahil para sa Panginoon, dahil mahal natin ang Panginoon. Ginagamit lamang ng Panginoon ang bawat leaders na yan, no? Para ma-direct yung path po natin sa paglilingkod natin sa Panginoon, no? So, wag natin i-allow na dumating yung time na tinatamad ka na. Nawawala na yung passion mo. Parang nung isang araw, okay na okay ka. Dumating ang ilang araw, nawawala na. So wag mo, lumaban ka, kapatid. Magpa-rescue ka kung kinakailangan. No? Lumapit ka. Kaya kailangan alam natin yung circle natin. Saan ba ako mapapalakas o saan ako maliligaw na landas. Be aware. Kaya si Paul pinapaalalahanan. Then study in the Word. Study in the Word. No? It is nearly impossible to stay solid in your walk, to be spiritual in your worship, and keep the fire alive when you
absent yourself from time in the Word of God. Totoo po. So anong kalakasan ang maibibigay mo kung ikaw mismo sa sarili mo ay kulang? Ano yung encouragement na ibibigay natin kung tayo mismo nangangailangan? Hindi lang po natin nakikita kasi sa leader hindi na ako ina-assist eh. Kasi sa leader nagkukulang ng time sa akin. Meron po tayong sarili na kaya mong magbasa ng salita ng Panginoon. Kaya mong tumawag kay Lord na bigyan ka ng kalakasan. We are not an infant. No, na kailangan subuan lagi. Na kailangan ina-assist lagi. Doon sa mga bago, marahil na wala pang 1 taon, sa kanilang pananampalataya, sa kanilang paglakad sa Panginoon, kailangan alalayan. Ano po? So, study in the Word. Magbasa po tayo. Mag-aral po tayo para mas marami pa po tayong karunungan. No? And then for study in your work, ay sabi ka rin, study on the Word and steady in your work. Keep your priorities. Ano ba yung priorities natin? Lagi natin itong pinapaalala. No? What they need to be. Ang mundo po, napakamarami po na binibigay na magagandang bagay. Magagandang bagay po pinapakita. No? Pero yung the best at magdadirect sa'yo ay ang Panginoon na ang magbibigay nito. Mas the best yung ibibigay ng Panginoon. Kaya wag tayong manangan sa sarili nating karunungan. Wag tayong manangan sa sarili nating kakayanan. Kasi ito yung magiging dahilan para mag-fall tayo, no? So, anong sinasabi po ng Kawikaan 16:3? Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gawain at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong layunin. No? Ipagkatiwala mo. Trust in the Lord. No? Ipagkatiwala natin sa Panginoon. So minsan, maaaring ngayon ay tinitignan mo kung ano ba yung, kamusta ka na ba ngayon? Nabanggit mo na ba yan sa sarili mo? Kamusta na ba ako ngayon talaga? Aware pa ba ako sa ginagawa ko? Kilala ko pa ba ang Panginoon? Kilala ko pa ba yung kapwa kamanggagawa ko? Kilala ko pa ba yung sarili ko bilang Kristiyano? Kaya po ba nating sabihin yan sa ating sarili? Kamusta na ba? Are we dedicated pa ba sa ating ginagawa? Ngayong umaga po, mahal tayo ng Diyos. Araw-araw po, sinasabi yan ng Panginoon. At ngayong umaga, we need to rekindle. Rekindle, pag-alabin mo uli, pag-apuyin mo uli yung pag-ibig mo sa Panginoon. Focus, mga kapatid. May plano ang Diyos. Hindi nagbabago yung plano ng Diyos sa'yo, nananatili yun. Tayo lang minsan ang naliligaw, kaya hindi natin makita yung tamang daan. Kasi mas pinipili natin yung nais ng laman. No? So then number 4, no, yung una po natin, be an encourager. Pangalawa po, be mindful of the past. At yung ating pangatlo po, be active in present. Then last po, be reliant on the Spirit. No, be reliant on the Spirit, relying on God, relying on God's strength. 7, sabi ni Paul sa verse 7, sapagkat ang Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kahinaan ng loob, kundi Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. For God hath not given us the spirit of fear, o yung timidity na sinasabi, but the spirit of love, but the spirit of power, and of love, and self-control. Yan po yung tatlo na yan na binigay sa atin ng Panginoon.
paano po natin nilalakaran yung tatlong spirit na yon na ibinigay sa atin ng Panginoon. Sa mundo, ang daming takot na pinapakita sa atin. Pero kapag ikaw ay nasa Panginoon, ang daming realization, ang daming, ito yung dapat kong gawin. Hindi ako dapat matakot. Kasi bibigyan ako ng lakas ng Panginoon. Bibigyan ako ng tapang ng Panginoon. Pagtatagumpayin ako ng Panginoon. Ang sabi ng mundo, kaya ko to. Magagawa ko ito. Puro sa'yo, puro sa'yo. Maaring magawa mo, pero wala kang kapayapaan. Magtatagumpay ka, pero may kaguluhan. No? 2 Timothy 1:7. Ito yung binibigay ng Espiritu sa atin. Yung power. Kapangyarihan. Binigyan tayo ng power ni Lord. Binigyan tayo ng kapangyarihan. Don't be literal na magkaroon ako ng maraming sasakyan. Hindi naman ganun yung power na binigay sa atin ng Panginoon. No? Yung lakas na kaloob niya sa atin, yung lakas na binibigay niya sa atin, dahil ang mundong ito, ang daming pinapakita ng mga bagay na magaganda. Pero yung lakas ng Panginoon na ibibigay sa atin na kung paano ka mag-isip ng tama, kung paano mo makontrol yung isang bagay. No? Yung power na binibigay sa atin ng Panginoon. We have power na manalangin. At sa pananalangin na yon, bibigyan ka ng power ng Panginoon na kung ikaw ay mananalangin ng para sa kagalingan ng iyong kagapatid, bibigyan ka ng kapangyarihan ng Panginoon na the moment you pray, magkakaroon ng kapayapaan at kagalakan yung tao na ipapanalangin mo. That's the power from God. Magkakaroon ng kagalingan yung ipapanalangin mo. That's the power of God. No? Bibigyan tayo ng ito yung unang-unang binigay sa atin, yung pag-ibig. At ito po yung kailangan natin. Lahat ang umabot at umunawa, pag-ibig. Para makaabot ka at makaunawa ka ng tao, ng kapwa mo, kailangan mo ng pag-ibig, hindi laging galit. Kasi ang galit ay nagkokos ng division, ng distraction, at ito ay dulot ng kaaway. Hindi yan yung binigay sa atin ng Panginoon, kundi love, compassion, no? Pag-ibig, na hindi mo hahayaan na yung kapatid mo mananatili doon sa kapagkakasala, kundi may gagawin ka isang bagay para sila po ay mahango doon sa pagkakasala na yun. At iyon po yung pinagagawa ng Diyos sa atin. Maging matapang tayo, na sumugal, na kahit na i-reject ka nila, hindi sila maniwala sa sasabihin mo pa rin dahil ito ay para sa Panginoon at nagmula sa Panginoon at para sa kaligtasan nila. Hindi man tumubo sa ngayon yung tinanim mo sa kanila ng mga salita, may darating yung time na tutubo at tutubo yun. Because there's a time for everything. A season. Huwag kang matakot, sumubok. Lalo na kung ang kasama mo ay ang Panginoong Diyos. Hindi mo kailangan matakot sumubok. No, hindi mo kailangan matakot sa nakaraan mo. Napilit na pinapaisip sa atin ng kaaway dahil meron tayong power to rebuke yung spirit na yon. We have the power to rebuke that spirit. No po? So, pag-ibig, kung mapupuno lamang tayo talaga lahat ng pag-ibig, uunawain natin ang bawat tao. At doon na magkakaroon yung sinasabing self-control. Lahat tayo nagagalit, lahat tayo naiinis. Hindi naman po yan pinagbabawal kasi natural na nararamdaman natin yan. Tama po ba? No? Even Jesus Christ, nagalit siya. Pero, paano mo makokontrol yung galit na yun kung wala tayo, kung hindi tayo pinamanahanan ng banal na Espiritu? Kaya kailangan po natin ang banal na Espiritu para magawa ang bagay na ito. Dahil ito yung dulot niya sa atin, self-control. Magagalit ba ako o hindi?
bago natin gawin ang isang bagay, manalangin muna tayo. Bago natin salitain ang isang bagay, manalangin tayo. Kasi baka mamaya ito ay magkakasanhi ng sugat o pilat sa kanila na ang ihirap nang i-erase dahil lang sa isang salita na sinabi mo, napariwara yung tao na yun. No? Speak life. Pwede mo ba tayong tumayo? So if you can do it without supernatural strength, it is probably not of God. Kapag ang lahat ng bagay ay nagagawa mo sa sarili mong lakas at ina-admit mo, nagawa ko ito dahil kaya ko. At hindi mo ibinibigay sa Panginoon yung papuri na yon, ito ay hindi mula sa ating Panginoon. Kapatid, kailan yung last time na nangamusta tayo ng kapwa natin? Kailan yung time na inaalala natin, pinasalamatan natin yung kapwa natin dahil sa bagay na ginawa nila sa atin? Yung mga leaders natin na patuloy na nagpapaalala sa atin. Kung tayo man ay naliligaw, patuloy na tayo ay binabalik, ginagamit sila ng Panginoon na para bumalik doon sa pagkatawag sa iyo ng Panginoon. No? At kailan yung huling time na tunay nga na nagpagal ka para sa kalakasang espiritual mo. Nagbulay-bulay ka ng salita ng Panginoon. Can we close our eyes? Maaring may pinagdaanan ka. Maaring may past ka. Nasabi nga, ito yung dahilan kaya hindi mo magawa, hindi ka makakilos sa pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Lagi kang may doubt, lagi kang may takot. Alalahanin mo, kapatid, ang sinabi ni Paul. God had not given us the spirit of fear, but the spirit of love, power, and self-control. Ito yung binibigay sa atin ng Panginoon through the Holy Spirit. Rebuke natin anuman ang pinapaalala ng kaaway sa ating kaisipan. Rebuke natin yung napakagandang binibigay sa atin o pinapakita sa atin ng mundo na makapagdudulot sa atin ang paglayo natin sa pagtawag sa atin ng Panginoon. Ano yung last time na nagawa mo na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon? Now is the time to repent. Now is the time to give all to Jesus. Now is the time to receive the power, the love, and self-control na binibigay ng Panginoon through the Holy Spirit. Receive it. Come on, sabihin mo, Lord, gusto ko po nito. Come on, say it, Lord, gusto ko po nito. I want that power. I want that love, oh Lord God. I want that self-control, Lord. Kapatid, rekindle the love, the power, the self-control. Rekindle your passion. Kung ano yung before na pagkatawag sa iyo ng Panginoon, remember the past. Kung paano kumilos ang Panginoon sa iyo. Kung paano naging mabuti ang Diyos sa iyo, na kung ano yung kinalalagyan mo ngayon. Kung sa tutusin, parang you can contain na, Lord, deserve ba ako sa bagay na ito? Pero salamat, Panginoon, sapagkat di mo ako pinabayaan. Ilan mang bagay ang nagawa ko na hindi mo ninanais, Lord, patuloy mo ako na inaabot. Maaari ba magkaroon tayo ng personal na panalangin sa Panginoon? Na kung kailangan may hingin ka para sa iyong pananampalataya kay Lord, just be open. Receive
hingin mo sa Panginoon. Kung kulang ka ng karunungan, hingin mo sa Panginoon. Kung kulang ka ng pag-ibig, hingin mo sa Panginoon. Kung ano yung kulang mo ngayon, sa patience, sa joy, hingin natin sa Panginoon. Huwag mong hayaan na hininakaw na lamang yan ng kaaway. You need to redeem. Redeem natin yung kaloob ng Diyos. Huwag mong hayaan na ninakaw na lamang ng kaaway at wala kang gagawin. Cooperate. Give your time, more time, sa word niya, sa mga kapatid na nandun, na lumalakas. Be involved sa bawat gawain na mapapalakas sa iyong spiritual. Be involved. Hallelujah, Lord God. Holy Spirit, come. Move in this place, Lord. We ask for your Holy Spirit. Move, Lord. Ano mang pinapaisip ng kaaway sa bawat kapatid ko na narito, na sinasabing hindi mo kaya yan, Lord, wala kaming magagawa, wala kaming hindi magagawa, lalo na kung ikaw ang Diyos na aming kasama. Magagawa namin ang lahat ng bagay sapagkat ikaw ang Diyos na kasama namin. At pangako mo yan, Panginoon, that you will never leave us nor forsake us. Nasa iyo na kami, Panginoon. Huwag kaming magpalinlang sa anumang kaisipan ng kaaway, Lord. Patuloy kaming maging mananagumpay. Yes, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Madaming kalungkutan, madaming takot, Lord. But we rebuke, Father God, that word. We rebuke that word, Lord God. Yes, God. Flow your Spirit in the midst of us. Bring out more of your Spirit. Just feel the presence of our God. Huwag mong hayaan na hindi mo maranasan ang iyong Santong Espiritu sa oras na ito. Just feel His embrace. Feel the embrace of God through the Holy Spirit. Feel it, come on. Just feel it. Feel it, the love. Feel it, the joy. Feel it, the compassion and forgiveness. Yes, God. Maghari ka, O Diyos, pagharian mo. Yes, Lord. Ano mang panlilinlang ng kaaway sa pangalan ni Jesus, sinasawatan namin, O Lord God. Yes, Lord. Thank you for giving us power, love, and self-control, Lord God. Thank you for that, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord God. Thank you for your precious love, Lord God. Thank you for your life, Lord God. Thank you for everything, O Lord. Salamat po, Panginoon. Dumadanas man kami ng anumang mga negatibong bagay, pero hindi mo kami pananatiliin doon, Lord God. Matuto lamang kami na patuloy na lumapit sa iyo. Andiyan ang iyong mga kamay na handa kaming abutin, Panginoon. Salamat, salamat, O Lord God. Huwag mawala sa aming isipan ang mga bagay na to that we need to overcome fear through faithfulness, Father God. Salamat, salamat. We bring back to you all the glory, honor, and praises and adoration into your name. Amen and amen. Thank you, Lord.
Ayan tayo po manalangin for our tithes and offering. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po, Lord God, sa pagpapala. Panginoon, na patuloy mo pinagkakaloob sa bawat sa amin. Lord, maraming salamat po that we are here, Panginoon, para ibalik yung nararapat na para sa iyo, Lord God. Lord, we pray na sa bawat kapatid na magkakaloob sa iyo, Panginoon, patuloy mo po buksan ang aming mga puso, ang aming isipan, Lord God, sa pagkakaloob, Panginoon, na maibigay namin yung 10% na nararapat para sa iyo, Lord God. We just ask you, Lord God, sa bawat kapatid na magkakaloob, ikaw po ang Diyos na magbabalik nito, Panginoon, masigit sa inaasahan namin, siksik, liglig at umaapon na pagpapala, Lord God, ang ninanais namin, Lord God, not just in terms of finances, Panginoon, but Lord God, we want, Lord God, more of you. And we want growth, Panginoon, spiritually. Kaya, Panginoon, patuloy mo po na i-bless ang bawat isa sa amin, Lord God. Lord, sa mga tao na nagtatrabaho, Panginoon, ikaw ang Diyos na magpala sa kanila, Panginoon. Maging sa mga tao na nagbi-business, Lord God, o sa mga naghahanap ng trabaho, Lord God. Lord, pagpalain mo po ang bawat kapatid. Ikaw ang Diyos na magkakaloob nito, magbibigay sa amin, Panginoon, kung ano man po yung hinihingi namin, Lord. Nakatulad nga po, Panginoon, na ng isang ibon, Lord God, na hindi man nagtatanim, but Lord God, umaani, ay kumakain, Panginoon. What more pa sa bawat anak mo, Panginoon, sa bawat tao na pinili mo, Lord God, masigit yung pag-ibig mo sa bawat sa amin, Lord. Kaya dalangin namin sa umagang ito, ikaw ang Diyos na patuloy na mapapurihan, Lord God, for this tithes and offering, Lord God. We thank you, Father God, we bless you, and we honor you. In Jesus' mighty name, amen. Amen. Okay. So, yun. Na-bless po ba ang lahat? So, yan. Sabi dito, be an encourager. Madalas nating naiisip na di natin kailangan yung kahit ano or kahit sino. Lalo na pag umiral na yung pride sa atin. Amen? Lagi rin nating iniisip minsan na kapag nasanay tayo as solo, kaya natin. Pero sa totoo lang, hindi po talaga natin kaya. No? So, napakaganda po ng topic. Lagi po nating tatandaan, lahat pwede, pero hindi lahat dapat. No? So, lahat pwede natin gawin. Pero lagi nating iisipin, dapat ba? Diba? Lahat pwede, pero hindi lahat dapat. And we're so blessed na makasama natin yung bawat isa na merong nagpapaalala po sa atin. Amen? Nung mga dapat nating gawin. Kasi, tao po tayo nakakaranas po tayo. Minsan nakakalimot tayo, di ba? So, napaka-importante po na merong nag-i-encourage sa bawat isa sa atin. Kaya po yung gawain sa bawat bahay ng ating mga kapatid, tuloy-tuloy pa rin po yung Bible studies. Kung gusto po ninyong magkaroon ng gawain sa inyong mga tahanan, si Ate Grace po, pwede po kayo makipag-coordinate kay Ate Grace kung gusto po ninyong magkaroon ng gawain sa inyong mga tahanan. And then, sa mga gusto naman pong matuto, we're willing to teach you. Every Saturday po, nandito po kami. Pwede po kayong pumunta dito. Okay? So, pwede po tayong tumayo para po sa ating closing prayer. Ayan. Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Napakaganda ng inyong salita, Panginoon. Napakaganda ng inyong pinakita sa amin, ng inyong revelation, Panginoon. Muli, tinataas namin ang buong araw namin, Father God, na kayo ang mag-ingat sa buhay ng bawat isa. Ano man yung aming plano, Father God, kayo yung manguna. Saan man po kami pumunta, kayo yung gumabay sa amin, Ama. Maraming salamat po. Lord, yung fire, patuloy pong pag-initin ninyo sa puso ng bawat isa, Panginoon. Kung ngayon lang po kami napunta sa church na ito, Father God, patuloy pong iparanas nyo, ipaintindi nyo, iparamdam nyo sa amin yung inspirations na dala
ng mensahe ngayong umaga, Panginoon, Father God. Pag-initin nyo yung aming nararamdaman na ito, Panginoon, upang lalo pa kaming magpatuloy sa inyo, Father God. Maraming salamat po, Panginoon. Kayo po ang aming niluluwalhati sa umagang ito. At ang lahat ng ito ay tinataas namin sa matamis na pangalan, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Salamat po, Nay.